Royal TV. Pumasok ako sa sobrang tahimik na bahay kinaumagahan na nagpadala ng isang maliit na ngiti kay Leo. "Hi Irish, quite early today." Binati niya ako pabalik ng medyo malapad na ngiti. "Nag-aalmusal si boss, maupo ka na lang muna at hintayin siyang dumating." "Oh, gagawa lang ako ng trabaho ko," sabi ko at tumalikod na ako para umalis nang makarinig ako ng kalabog ng sapatos. Sinundan ng mga mata ko ang direksyon ng tunog hanggang sa nakita ko ang magandang polished shoes. Dahan-dahan akong tumingala, dumapo ang mga mata sa isang perfectly ironed and fitting tux. I felt too intimidated to look at his face kaya nagpatuloy na lang ako na may good morning. "So you came. Thought you wouldn't," narinig kong sabi niya. Napakabastos. Hindi man lang nakasagot ng good morning ang lalaki. "Yeah, I came back. Kaya mali ang iniisip mo," pagganti ko. Ang taong ito ay naglalabas ng pinakamasama sa akin. Ang maliit na ngisi sa kanyang mukha ay napalitan ng isang bugso ng hangin. Good one there. At least nakuha niya iyon. Masasabi kong walang nagsasalita sa kanya ng ganoon. Kung saan ako kumukuha ng ganitong uri ng lakas ng loob, sa totoo lang hindi ko alam. Alam mo, hindi ka mukhang mouthy type, hindi mo talaga alam kung sino ako at kung ano ang magagawa ko sa iyo, di ba? Tanong niya sa nakakaaliw na tono pero alam kong pinipigilan niya lang ang galit niya. Sa oras na ito, binigyan ako ni Leo ng tahimik na tingin na hindi ko pinansin. Kailangang sabihin kay Mr. Black na hindi niya basta-basta makakausap ang mga taong ganoon. Kung saan ako nanggaling, nirerespeto namin ang isa't isa. "Well, Mr. Black, you see I really don't know who you are. Ang alam ko lang, isa kang malaking mayabang na tao na nag-iisip na kaya niyang kontrolin ang sinuman anumang oras. Paulit-ulit mong sinasabi na hindi ko alam kung sino ikaw o kung ano ang magagawa mo sa akin, kaya sabihin mo sa akin kung sino ka at ano ang maaari mong gawin sa akin." Tanong ko sabay kamot sa balakang, handang marinig kung ano man ang sasabihin niya. Natahimik siya. "Hindi ka na makapagsalita," naisip ko. "Para malaman mo, hindi mo masasabi sa akin kung ano ang dapat kong gawin at kung ano ang hindi dapat gawin. This time, makikita na ang saya." "I can," sinabi niya. Nagpout ako, "This man really is a pain in my butt." "Well, you can. I own my life and I decide who tell me what to do. And you won't tell me what to do." Napatingin ako sa kanya and that stupid amused look is still on his face. "Wag mo akong tignan ng ganyan." Bahagya siyang tumawa at bumilis ang tibok ng puso ko. Never pa akong nakakita ng lalaking kayang talunin siya sa kagwapuhan. This was the first time since I met him na siya ay tumawa o ngumiti. This man was everything. Lahat ng tungkol sa kanya ay sumisigaw ng pagiging perpekto. Pati ang kanyang ngiti at cute na dimple sa kanyang kaliwang pisngi ay natunaw ang puso ko. "Nakita mo na ba kung gaano ka nakakatawa kapag galit ka?" Napatigil ako sa pag-iisip nang magsimulang mamula ang mukha ko, namumula ang pamumula. Muli siyang tumawa. "At mas nakakatuwa kapag nakapula ka. Para kang manok." I looked down and smiled a bit, hindi dahil nakakatawa ang sinabi niya, kundi dahil nakakakilig ang pagmasdan siyang tumatawa. Magsasalita na sana ako nang marinig ko ang pagsara ng pinto. Kailan siya lumakad mula rito hanggang sa pinto? Hindi ko man lang namalayan. "That's a first," the boss smiling, impressive. "Anyways, nakadikit ka na naman sa akin," narinig kong sabi ni Leo. "Huwag kang mag-abala sweetheart, sasamahan kita kapag tapos na akong mag-lunch." "Ano ang first?" I mean nakangiti lahat. Mabilis akong nagsalita para hindi niya malaman na iniisip ko ang sinabi niya. "That sounds good. Pero may mas magandang ideya ako." Nandito na kami, nakaupo si Leo sa sofa sa painting room na walang tigil na nagsasalita tungkol sa mga bituin at abala ako sa pagsusumikap sa dagat. Nagsusumikap ng husto upang gawing totoo at cool ang pagpipinta na ito. Walang royal blue na pintura kaya medyo nalilito ako kung paano ko ito tatapusin. "That's so beautiful," sabi ni Leo. "Really now? Akala ko may sinasabi ka tungkol kay Nikki," pang-aasar ko sa kanya. Isang pilyong ngiti ang nabuo sa kanyang mga labi. "Yeah, about fucking that big ass of hers." Inilibot ko ang mata ko. "Hindi ko kailangang marinig yun, Leo." "Well, you did. So tell me sweet Irish, how old are you?" "Mukhang bata ka pa," tanong niya, medyo interesado. Umalis ako sa trabaho ko at tumingin sa kanya. Hindi ibinibigay ng mga real ladies ang kanilang edad, kaya ayon. At tumalikod ako at nag-smirk. "Maganda doon. Pero hindi ka lady, baby ka." "Ha, wag mong sabihin yan, 21 na ako." Ipinagmamalaki kong ipinagtanggol ang aking sarili at napagtantong sumalungat lang ako sa sarili kong salita. "Gotcha," sigaw ni Leo. "Ako ay isang henyo." "Whatever,
Anyways, what does Mr. Black do for a living? May-ari ba siya ng kumpanya? Tanong ko. Oh no. All this while iniisip ko siya to the point of asking. Tumayo si Leo na parang aalis. That's for me to know and for you to find out, and he's gone, just like that. Bakit lahat ng tao ay nagsasabi ng ganyan? Well, that's something. Hinubad ko ang gloves ko at sumunod sa kanya. Come on Leo, just tell me. Pagmamakaawa ko sa kanya. Hindi ko alam kung bakit ako nagmamakaawa sa kanya. Si Mr. Black ay kumukuha ng pinsala sa aking buhay. Sa isang kondisyon, honey. Sabi ni Leo na may stupid smirk sa mukha at nakataas ang kilay. Ganon na ba talaga ako kadesperadong malaman ang higit patungkol sa Silver-Eyed God hanggang sa pagtatrabaho sa mga kondisyon? No problem, and that's only if it's legal. Samahan mo ako sa isang golf game bukas ng umaga. It's a Saturday, sinabi niya. Hindi naman masama iyon. Sure, why not? I mean it's legal and I really wanna know more about my boss. Bilang girlfriend ko, ngumiti siya na parang tanga. Ano? Sa bahay ni Kenny. Seryoso baby na desperado ha? Tanong ni Kenny mula sa kanyang kusina. Pagkatapos ng trabaho at paghihintay kay Mr. Black na hindi bumalik, nagpa siya kong sumama kay Kenny. Irish, may crush ka ba sa lalaking yun? Halos mabulunan ako sa milkshake ko. Oh my goodness, may crush ba ako kay Mr. Black? No, 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 no Ken, paano mo nasabi? That's my boss, alam mo ba? Yes Irish, I've honestly never seen you talk about any man like this. Sweetheart, you like him, kaya pumayag kang sumama sa Leo na yun bukas. Paliwanag ni Kenny habang inaabot sa akin ang isang plato ng pasta. Now that I think of it, hindi ko maiwasang mahiya sa sarili ko. Nagka-crush sa boss ko. That's kinda low and I can't just call Leo now and cancel our date. Pero hey, gwapo ba itong si Leo? Tanong ni Kenny na may pilyong ngisi. Ngumiti ako, more than you can imagine. And he looks like he's in his mid-20s. Kung ganoon dapat siya ang iniisip mo, hindi ang evil boss mo. Nagkunwaring tumili si Kenny. Either ways, we've got to make you look hot for your date tomorrow. I mean bihira ka lang mag-date. Teka, hindi ka pa nakaka-date dati. Huwag kang maingay, pumunta ako sa prom, depensa ko sa sarili ko. Kahit na hindi pa ako nakapunta sa isang golf date before, nagkibit balikat ako. Saglit na nag-isip si Kenny. Hindi naman alam ng mommy mo diba? As much as I feel bad na nagsisinungaling ako kay mommy, it also for our good. 2 taon pa ako sa college at ayoko siyang ma-stress ng sobra. Nope. Well then honey, we're storming your closet. Tuwang-tuwang sigaw ni Kenny at natatawa ako sa pagiging bata niya. Nang matapos kaming kumain, dumiretso kami sa aking bahay at nagsimulang dumaan sa aking malaking closet. Maganda ang green para sa golf, sabi ni Kenny. Inilibot ko ang mata ko. Sinasabi mo lang yan cause it's your favorite color. The thing is, the only green jacket I have had is for baseball. Saglit siyang nag-isip bago nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Whatever, Munchkin. And I just found it. Hindi ba medyo kakaiba? Ang ibig kong sabihin ay para sa golf, hindi para sa baseball. Umiling siya. Hindi honey, yun ang iniisip mo pero maniwala ka sa akin, it's okay. Sa wakas ay naayos na namin ang jacket at ilang cool black shorts kasama ang aking green all-stars. Dapat kong sabihin, mukhang maganda ito. Tinawagan ko si mommy at sinabi kong kay Ken ako magpapalipas ng gabi para hindi maghinala kapag umalis ako ng bahay kinaumagahan. Okay naman siya dahil kailangan niyang magtrabaho ng late. Kinaumagahan, tinawagan ako ni Leo bandang 7:30 na humihiling na sunduin ako ngunit magalang akong tumanggi. I mean I didn't mind a free ride but I still need to prepare and stuff like that. You look hot baby girl. That Leo guy would surely jerk off when he see you. Natigilan si Kenny sa isa sa kanyang mga bastos na biro. Hinampas ko ang braso niya. Pervert. That's harsh. Hindi ako pervert. I'm just simply being honest, honey, inosenteng sabi ni Kenny. Mapanlin lang talaga ang itsura. Mukha siyang inosente pero puro basura. You should get going. It's almost 9. Have a great time sweetheart. Thank you. I love you bro. Sabi ko habang palabas ng pinto papunta sa init ng New York. Pumara ako ng taxi at ibinigay sa kanya ang kakaibang address ng field number. Pagdating ko doon, laking gulat ko sa dami ng magagandang itim na sasakyan na nakaparada sa labas. Wow, siguradong puno ito ng mayayaman. Nakita ko si Mr. Black's Lamborghini sa isang sulok. Paano ko makakalimutan ang kotseng muntik na akong masagasaan? Dumating ka, sweetheart. Napalingon ako nang marinig ko ang boses ni Leo. You look so hot. Might as well play you instead of my game. Pareho kaming natawa sa biro niya habang dinadala niya ako sa isang madilim na hallway at papunta sa pinakamalaking field na nakita ko.
Pero hindi yun ang nakakuha ng atensyon ko. Iyon ang paraan ng lahat na napatigil sa anumang ginagawa nila para tumingin sa akin. Kasama si Mr. Black. Humigpit ang hawak ko kay Leo. Bakit nakatingin sa akin ang lahat? Masyado bang magulo ang buhok ko? O parang lollipops yung lip gloss ko sa mukha ko? Leo. Napansin niya yata na natatakot ako. Hey, don't panic, bago ka lang dito, at nagulat lang si Mr. Romano. Bumalik ang mga mata ko kay Mr. Black na ngayon ay napapaligiran ng dalawang babaeng nakabra at nakabuti shorts. Pinisil niya ang puwitan ng isa sa mga babae habang nakatingin sa akin ng patay sa mata. As much as I hated to admit it, nakakasakit. Naramdaman kong marahang hinila ako ni Leo. You look damn hot, girl. I'm glad na dumating ka. Nangako ako, sabi ko, nakadikit pa rin ang mga mata ko sa kamay ni Mr. Black sa isa pang girl's ass. Dinala ako ni Leo sa isang grupo ng mga lalaki na nakatingin sa akin na para akong isang bihirang chocolate muffin. Picked a little one this time, ha? Sabi ng isa sa mga lalaki. Mukhang medyo fresh. Nakuha ako nito, siya ba talaga? Pinag-uusapan ako ng ganyan, nang walang kahihiyan. Sinamaan ko siya ng tingin. Eyes of her, Antonio, she's mine, depensa ni Leo. Sandali lang, hindi ako sa kanya. Magsasalita na sana ako nang marinig ko ang hindi mapag-aalinlangang boses ni Mr. Black sa likod ko. Sumunod ka sa akin, Leo. At iyon. Umalis si Leo nang walang sabi-sabi. Para akong bata na napapaligiran ng malalaking bully sa school. Self-conscious about this hungry horny men, tumalikod ako at nagsimulang maglakad. Narinig ko silang nagbigay ng ilang whistles ng lobo. Bakit palaging ginagawa ito ng mga lalaki? Wala akong ideya kung saan ako patungo ngunit gusto ko lang ng oras sa aking sarili. Alam kong desperado ka na pero pumunta dito kasama ang isang trabahador. Hindi ka ba marunong pumili ng mga lalaki? Lumingon ako para makita siya. Kung hindi lang siya malupit, masasabi kong siya na ang pinakagwapong lalaki sa mundo pero... Bakit ba lagi mo akong hinuhusgahan na parang kilala mo ako? Namumuuna ang mga luha sa mata ko. Pinaramdam niya sa akin na parang isang patutot. Gusto ko lang umuwi. Dahil ayaw ko kapag ang aking mga empleyado ay pinaghahalo ang negosyo sa kasiyahan. Patay mali siya. Siya ba talaga? Inimbitahan ako ni Leo sa kanyang laro, ang pagtanggi nito ng walang wastong dahilan ay magiging bastos. Bakit kailangan niyang magkaroon ng ganoong epekto sa akin? Umuwi ka na. Tumingala ako sa kanya. Imagination ko lang ba yun o sinabihan niya lang akong umuwi? Ano? Sabi ko umuwi ka na. This place is not for people like you. Ngunit ito ay isang golf game, pagganti ko. Hindi ko naman pinastress si Kenny nang wala lang and besides, I came here for Leo, not him. Sa totoo lang gusto ko nang umuwi pero hindi ko siya bibigyan ng ganoong kasiyahan. At ang mga laro ay para sa lahat ng taong interesado. Pinasadahan niya ang kanyang mga daliri sa kanyang ulo, na may hangin na umaalis sa kanyang mga butas ng ilong. Mukhang galit siya sa akin kapag ako ang dapat na galit sa kanya. Pwede bang tumigil ka na sa pagiging childish kahit isang araw lang at umuwi ka na? Tumango ako na may luha sa aking mga mata. Alam ng Diyos na hindi ko siya kayang harapin. Nabuo ang isip ko. I'm living good and fine. But just so you know, I'm also quitting. I can't keep working for someone as arrogant and heartless as you. What do you? Hindi ko siya pinansin at tumalikod na alam kung nakatitig siya ng husto. Si Diana ay pinag-uusapan ng tungkol sa perpektong silid na natagpuan niya na sa ilalim ng aking likas na katinoan. Ako ay magiging masaya ngunit sa halip, ang aking isip ay patuloy na lumilipad sa eksena kaninang umaga. Nang makalabas na ako ng field, tumakbo si Leo sa akin pero ang malabughaw na itim na marka sa kanyang mukha ay nagsabi sa akin na siya ay sinuntok ng sobra. At alam ko kung sino ang gumawa nito. Hindi ko kayang patuloy na magtrabaho para sa isang taong tulad nito. Are you even listening to me, Irish? Tumigil si Diana sa daldal niya tungkol sa mga kwarto at humarap sa akin. Hindi ko na malaya na nagpipigil na pala ako ng luha hanggang ngayon. Lumabas lahat ng ito. Hinila ako ni Diana sa isa niyang yakap na nakakadurog ng buto. Hush honey, wag ka na umiyak. Anong nangyari? Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit ako umiiyak. Walang dahilan. Siguro tama siya. Napaka-childish ko lang. Kausapin mo ako, Irish. Alam mo namang kahit ano ang sasabihin mo sa akin, di ba? Tanong niya at tumango naman ako bilang sagot. So tell me kung bakit ka umiiyak. Pinunasan ko ang luha ko gamit ang panyo na inabot niya sa akin. Maliban na malaki ang epekto ni Mr. Black sa buhay ko. Nanlaki ang mga mata ko nang ma-realize kung nasabi ko na lang ng malakas ang iniisip ko. Tumayo si Diana, nanlalaki ang mga mata na parang mga saucers. Don't tell me you slept with him. Binato ko siya ng unan. That's low, Diana. I can't do that. Itinaas niya ang kanyang mga kamay bilang paghingi ng tawad. Fine.
I'm sorry na tanong ko yan pero para magkaroon ng effect ang isang lalaki sa buhay mo, I think you should be screwing him. Bakit kailangang maging mga pervert ang best friends ko? That's not how I meant it. What I mean is, 1 minute, he acts like a normal person, then suddenly, he's all. How'd I put it? Rash. I really don't know Diana, bakit siya ganyan? Tumingin ako sa kanya ng sincere. Wala pa akong nakilala na kasing yabang niya, kahit anong pilit kong makita ang kahit katiting na kabutihan sa kanya. Huminga siya ng malalim saka dahan-dahang pinakawalan. May nararamdaman ka ba para sa lalaking ito, Irish? Anything at all? Nakakatakot ang pagkaseryoso ni Diana. Pagkatapos ay bumungad sa akin. Tama si Kenny. Ang lahat ng halo-halong at shuffle na emosyon na ito ay mga pahiwatig. Pahiwatig na may crush ako sa boss ko. Or ex-boss. Do you? Sumenyas siya. Dahan-dahan akong tumango. Pumalakpak si Diana at tumayo. Then it's settled. You have to block those feelings cause guys like him just want what's in the panty from a girl and nothing else. And you're not that kind of girl. He'd destroy your life so forget about him. Really, how do I get rid of a crush? Nagkibit balikat si Diana. I don't do crushes, I do fucking so that's for you to figure out. Nanatili akong nakatitig sa phone ko. Kanina pa ito tumutunog at si Leo ay nag-iiwan ng mga messages letting me know the boss hasn't fired me. Yes, he didn't. I fired myself. Kung gusto ni Mr. Black na patuloy akong magtrabaho para sa kanya, kailangan muna niyang humingi ng tawad. Hindi niya ako kayang tawaging kalapating mababa ang lipad at iniisip na magiging okay ako dito, tao rin ako. And besides, pinipilit kong tanggalin itong crush ko sa kanya. Maya-maya lang ay nagring ulit ang phone ko. Kinuha ko ito para sabihin kay Leo pero unknown number iyon. Medyo lumundag ang puso ko. Siya kaya, dahan-dahan kong inilapit ang phone sa tenga ko. Irish. This time, nag-freeze talaga ang puso ko. Mr. Black. Tinawag niya ang pangalan ko at nabalik ako sa realidad habang bumubulong ng yes. Where are you? Napaka-demanding ng boses niya, natakot ako. I'm home, magalang kong sagot. Narinig ko ang pag-shuffling at pagkusot ng mga papel sa kabilang dulo. Meet me at Adams in 15 minutes. Wala ba siya sa isip niya? Tinatawag at inuutusan ako na parang pag-aari niya ako. Hindi ako tumatanggap ng utos sa'yo, hindi kita nanay. Fine, then pupunta ako sa bahay niyo. Ang tanging nasabi niya bago ay end ang tawag, walang puwang para sa mga tanong. Ang lakas ng loob ng lalaking yun. At dito na po, nagtatapos ang part 5 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.